Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang Metro Manila. Gayun din ang isang bayan sa Oriental Mindoro at 20 bayang iba pa sa Cotabato. May mga nagdeklara na rin ng class suspension bukas po, araw ng Huwebes. Nakatutok live si Mariz Ubali. Mariz. Dahil sa tindi ng mga pagbahang idinulot ng Tropical Cyclone Karina na pinaigting pa ng hanging habagat, ay dineklara na po ngayong hapon ng Metro Manila Council na isailalim sa state of calamity ang buong National Capital Region. Mr. Secretary, I move for the declaration of state of calamity in Metro Manila in light of the effects of Tropical Storm Karina. There's a motion to declare Metro Manila in a state of calamity by Mayor Francis Zamora and by Chairman Don, seconded by Mayor Lani Cayetano. The motion is hereby approved that Metro Manila is now in a state of calamity. Yan po ang napagkasunduan matapos pulungin ni DILG Secretary Benher Abalos ang mga Metro Manila mayors at 12 sa kanila ang sumang-ayon sa pagdedeklara nga ng state of calamity sa buong Metro Manila. 5 alkalde naman ang hindi nakadalo, kabilang ang Samalabon, Marikina, Valenzuela, Las Piñas at Parañaque dahil sa abala pa sa pag-iikot sa kanilang nasasakupan. Malaking tulong daw ito sa kanilang mga lokal na pamahalaan, lalo't pag nasa ilalim na ng state of calamity ay madaling mailalabas ang Quick Response Fund o pondong maaaring gamitin pantulong sa lahat ng apektado ng baha at matinding pag-uulan. Sa ngayon po, libo-libo na ang mga inilikas, pinakamarami sa Quezon City na umabot na sa 22,000 ang mga evacuee at 142 naman po ang mga binahang barangay. Matindi rin ang sinapit ng Kamanava area na aabot na raw sa 60 hanggang 80% ng buong lugar ang lubog sa baha. Pati ang Marikina na nasa critical na level na rin ang ilog. Ayon sa PNP, sapilitan na nilang ililikas ang mga residente sa mga binahang lugar. Bubuhatin nila kung kinakailangan ng mga residente magmamatigas na umalis kahit baha na sa kanilang lugar dahil buhay na raw ang nakataya rito. Katuwang din nila ang MMDA at Bureau of Fire Protection sa pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng baha. Bago nito ay nadeklara na rin ng state of calamity sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, Cabacan, Cotabato, Pikit, Cotabato at Barangay Butuan, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Sa ngayon, nasa 96 roads, 13 bridges, 11 seaports ang apektado. May 33 power interruption, 3 water interruption at 9 na communication lines din ang apektado. Kanina nagkaroon din ng emergency meeting sa NDRRMC kung saan binrief si Pangulong Bongbong Marcos ng DILG, DSWD, OCD at pag-asa ng sitwasyon at lawak ng pinsala sa buong bansa, pati ang bilang ng casualty at ng mga nawawala. Partikular na pinatututukan ng Pangulo ang mga maapektuhan ng pagbubukas ng mga gate ng dam. Pinasisiguro rin ng Pangulo na maaabutan ng tulong ang lahat ng apektado, maging ang mga nasa isolated area. Wala lang sila mag-focus lang ng mabuti doon sa mga areas na sa hanggang ngayon ay hindi pa natin maipasok. So yun ang magiging next na priority na gagawin ng DSWD, pati na siyempre Public Works, because kung yung mga daan na landslide, kailangan magtulungan sila ng LGU para i-clear yung daan. The only other main issue was Atom, Emil at Connie, dahil na rin po sa patuloy na pag-uulan at para makatulong din sa rescue, recovery, relief and rehabilitation ng gobyerno at lahat ng mga otoridad na sangkot o kabilang dito sa pagbibigay ng tulong sa ating mga naapektuhang mga kababayan, ay idineklara na po ng Malacanang na suspendido na ang klase sa lahat ng antas ng Region 3, Region 4A o Calabar Zone at buong National Capital Region. Bukas po yan, July 25. Yan po ay inilabas sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ngayon lamang pong hapon. Samantala, naririto po tayo ngayon sa Situation Room ng MMDA kung saan
24/7 pa rin na nakatutok, nakamonitor ang mga tauhan ng MMDA dito para masigurong lahat ng malalagay sa peligro ay agad na maitatawag ng MMDA sa mga kinaukulan, partikular na sa kanilang flood control, sa kanilang rescue at pati na rin po sa kanilang hotline 136. Sa mga kapuso po natin na malalagay din po sa problema o peligro, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa hotline 136 o di kaya ay mag-post ng inyo pong mga paghihingi ng tulong o komento o mensahe sa Facebook page ng MMDA. At yan po ang pinakasariang balita mula rito sa Situation Room ng MMDA dito sa Ortigas. Balik po sa inyo sa studio. Maraming salamat, Mariz Ubali.